namin and si Maris mismo talagang alam niya na wala kaming pinagministeryuhan o pinagpasturan na hindi po mabubuti yung tao. Yung mga members, halos lahat po ng pinagpasturan namin, wala po akong masasabi. Hindi perfecto pero blessed po namin sa lahat ng mga napagmiministeryuhan po naming churches. Pero from her mouth, sabi niya, ang galing talaga ng Panginoon. Alam niya talaga na sa klase ng ministry mo na ginagawa para sa Diyos, alam niya na ang talagang tugmang-tugma. Yun talagang match talaga. Yung ang maging home base mo ay ang Living Water Baptist Church. It is because of your understanding. It is because of the kind of heart that you have. It is because of the, sabihin nating, character and even attitude na meron po yung mga mananampalataya. So again, hindi po para masyadong itaas kayo, kundi para lang po maramdaman nyo that we are very thankful and I can say, nahayag po ang guidance ng Panginoon sa kung paanong tayo po ay pinagtagpo. Masaya po kaming pinagpapasturan ang Living Water Baptist Church. Ngayon, dahil alam nyo naman po na ang higit na function ko po ay ang gawain ng isang evangelist at alam nyo naman na meron na tayong nakakasa na resident pastor, but the good thing about our church, yung relationship, wala kang nararamdamang naiiba. Kaya talagang wala po akong pangarap na aalis pa sa Living Water Baptist Church. So ang ibig ko pong sabihin doon mga kapatid, whether may pastor na po tayo, yung kaugnayan natin, tuloy-tuloy po ito. At kung ilagay man ako ng Diyos sa katayuang full-time evangelist, ito pa rin po ang magiging home base ko po at tahanan ko po sapagkat alam ko na ang Diyos ang siyang nagtalaga po sa bawat isa po sa atin. Alam nyo na ang Victory Fundamental Baptist Church ay ang isa sa church na pinagmiministeryuhan ko po ngayon at sa tamang panahon, sa gabay ng Panginoon, talagang alam natin kung ano yung pinaka-purpose. Pero syempre po, sabi ko nga, nung ako po ay dalhin at gabayan ng Panginoon sa gawain pong ito, so nakita ko po ang napakaliwanag na dahilan, yung purpose ng Panginoon kung bakit. Amen? So kaya sana ay maging saya para sa inyo yung pahayag ng puso po ng inyo pong evangelist. Amen? So it is my joy to be here in our church. At ang sabi ko, kasi nakakaedad na rin ako eh. Di ba? Oho, so 58 na po ako nung March 9, di ba? So, pero siyempre ngayon, lagpas na rin yun dahil nakakailang araw din. So, lalabas na ako po'y 58 years old, plus how many days na, di ba? Oo, so medyo bilis-bilis ng panahon, magugulat kayo. Magse-celebrate na naman tayo ng birthday sapagkat napakabilis po ng panahon. Kaya naman sana po, habang sumusulong ang panahon, sumusulong din tayo sa Panginoon. Amen? Opo, so iyon po yung maging prayer po natin. Ang mensahe na isi-share ko po sa inyo, kasi kamakailan lang po, dito lang, nitong Sunday lang po, ako ay nag-speak doon po sa gawain sa Batangas. Ito po ay ang Batangas City Christ Baptist Church. So, for so long a time, ako po ay nakapag-ministeryo po sa kanila and I can say na isa po ako sa naa-amaze kung paano pong gumawa ang Panginoon sa ministeryong yon. Imagine nyo po, nasa 750 po yata sila nung Sunday. Tapos, yun talagang klase ng ministry na ipinagkatiwala sa kanila, hindi biro eh. Kasi, 5-story building. At sila po ay nakakagastos na ng more than 90 million doon sa kanilang building. At masasabi ko po na talaga namang mapapa-praise the Lord ka pag nakita mo yung kanila pong gawain. And the good thing about that ministry, I can say na bahagi na rin po sila ng buhay ko sapagkat
even nung kanilang mga humble beginnings, nandyan po tayo, kasama po na nakikita how the Lord is working doon po sa ministry nila Pastor M. Camacho. Ano po, kilala po siya ng marami po sa inyo. So, please continue to pray for them sapagkat alam ko na marami pang gagawin ng Panginoon doon sa, ang ganda no, pagka nakikita nyo po kung paano dinisenyo ng Diyos ang mga tinawag niya, tapos magko-compliment sa isa't isa at mag-a-appreciate. Hindi po magpapaliksaan, hindi po magpapagalingan, hindi po mangmamaliit ng iba at hindi rin naman magmamalaki, di po ba? So, I mean, talagang God is amazing. Amen? So, because of that ministry, na kung saan sa aspeto naman ng kung paano ine-extend at ine-expand ng Panginoon ang Living Water Baptist Church, sa ganun ko naman po siya tinitingnan. At ang susi ng lahat ng ito ay ang, of course, kapangyarihan ng Diyos, pagkilos ng Diyos, but undeniably sa human side, it is because of the involvement of the members of the church. Yung church natin hindi napapagod eh. Meron po tayong mga bisitang pastor, nahandyan lang po tayo para po sa kanila. May mga activities tayo, sama-sama lang, tuloy-tuloy lang. At minsan, mamimiss mo na nga yung maraming tampuhan dati. Yung maraming tisuran dati. Ngayon, parang mabibihira na lang eh. Maaaring yun po ay senyales na mukhang lumalago na talaga ang mananampalataya. Opo, wala nang ganong natitisod. Kung meron man, ang galing, hindi kayo nahahalata. Diba? Yung mga nagtatampo, kung meron man, ang galing, hindi po nahalata. So, in a way, improvement pa rin po yun, mga kapatid. Kasi noon, pag nagtampo, halatang halata. Pag natisod, halatang halata. Di po ba? At parang gusto pang ipagparangalan na natitisod, na nagtatampo. Pero ngayon, mga kapatid, seriously speaking, nakakagaang sa akin na halos wala na po tayong ganon. Amen? Ang ibig sabihin lang, talagang mukhang nagmamature na po. Hindi lang ang individual, kundi ang church ng Living Water Baptist Church. All right? Nehemiah chapter 4, tatalakayin ko po ang message na pinamagatan ko pong resolve to be involved. Resolve to be involved. Kumbaga, ito yung matibay na pagpasyahan mo. Gustuhin mo. Diba? Pagpasyahan mo na ikaw ay maging kabilang at mapabilang. Nehemiah chapter 4, magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 1. At siguro po mga kapatid, gusto ko po ng masasabi nating gawain, lalo na sa bahagi ng pangangaral, na hindi po kayo wala sa sarili. Amen? Na kayo po ay nandirito, nakatutok po, at talagang maiintindihan natin ang bawat mga ipapangaral ngayong gabing ito. Kung nakita nyo na po, Nehemiah chapter 4, please let me know by saying amen. All right. But it came to pass that when Sanballat heard that we builded the wall, he was wroth and took great indignation and mocked the Jews. And he spake before his brethren and the army of Samaria and said, what do these people choose? Will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? Will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned? Now Tobiah the Ammonite was by him, and he said, even that which they build, if a fox go up, he shall even break down their stone wall. Hear, O our God, for we are despised, and turn their reproach upon their own head, and give them for a prey in the land of captivity, and cover not their iniquity, and let not their sin be blotted out from before thee, for they have provoked thee to anger before the builders. So built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. For the people had a mind to work. Let us pray. Dakilang Diyos, ngayong gabing ito, muli po, maraming salamat na kami po ay makakapakinig muli ng iyong banal na salita. Na kami po ay mahahamon mula po sa kasaysayang ito ng kalipunan po sa panahon ni Nehemiah. I pray, O Father, that you will again give me wisdom
At katulad ng lagi ko pong panalangin, pakapuspusin mo po ako ng banal na Espiritu, hindi lamang po ng karunungan at kapangyarihan, kundi ng gabay dakilang Diyos na aabot sa bawat isa sa pangangaral na ito na aking ibabahagi. I pray that your name be magnified and glorified in our midst, Heavenly Father. Thank you so much. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so yung mga kapatiran po natin, particularly sa Living Water Baptist Mission, Nagano-ken, sa Matsumoto, andito na po sila Pastor Poy. Amen? Ang pamilya po ni Pastor Poy ay nakabalik po ng safe and sound, and we praise the Lord sapagkat sila po'y nakapagministeryo sa gawain po natin doon. So this time, mga kapatid, gusto ko pong muling paalalahanan po kayo patungkol sa kapanahunan po ni Nehemiah. So the reason why God is leading me ngayong gabing ito na ipapangaral ko po sa inyo ito, sapagkat hindi ko po maitatanggi ang katotohanan na ang gawain po natin, bagamat tayo po ay hindi para makipag-compete sa kung kanino paman, our encouragement is the fact that this ministry is expanding. Amen? Yung gawain ito, medyo nag-expand na po siya. Okay? Nag-extend na po siya. Extended na po ang ministry ng Living Water Baptist Church. So nakakatuwang isipin po yan. Nung pong nakaraan, linggo, ang Living Water Baptist Church Paris ay nag-celebrate ng kanila pong anibersaryo. At masasabi po natin, nakagila-gilalas ang pagkilos ng Panginoon sa ministry at ako po ay overwhelmed doon po sa ginawa ng Panginoon sa kanila as God's ministry. Palibasa po, ang pastor natin doon, napakaganda rin ng puso. Ano po? Si Pastor Nelson Cadena. Talagang masasabi po natin that undeniably one of the reasons why the ministry is growing, why the ministry is been blessed by God, it is because of the heart of the leader na nakuha naman nung pong mga mananampalataya doon. So kaya ipag-pray natin, nawa ang London, ang Canada, si Pastor Enrizel, nakasama natin, di po ba? Talagang sobrang blessed at recharged po sila doon po sa kanilang pagparito sa Pilipinas, particularly sa bansang ito. And you know what? Talagang damang-damang mo po yung genuineness at sincerity ng gratitude sa puso po ni Pastor Eric at ng kanyang pamilya. Mag-asawa po sila actually na nagpunta rito sa atin. So damang-dama po natin yung sincerity nung kanilang talagang pasasalamat na sila po ay napabilang sa ating pong pamilya at ginamit ng Diyos to start a work, di ba? Doon po sa Canada. So ipag-pray natin. Of course, yung nasa Italy, si Pastor Andy, ganun din po yung pong sa Como, na nawa ito po'y magtuloy-tuloy mga kapatid, sa panguna naman ni Pastor Genesis. So ipag-pray po natin silang lahat mga kapatid, sapagkat iyan po ang kalooban ng Panginoon. Now dito po, malinaw na sa binasa po natin, very challenging po ang kanilang mga naging hakbang at pagkilos sa usapan ng pagtatayong muli ng wall. Diba? As they rebuild the wall, makikita nyo na ang mga hamon po hindi magaan. Yung pong panglilibak, yung pong pangmamaliit, yung pong persecution, yung pong pressure na inilalagay sa kanila, yung pagtatawa ng mga tao, mga kapatid, ito po ay hayag na hayag sa binasa po natin. And it is very striking para sa akin po yung sinabi ng verse number 6. So build we the wall. Kasi kadalasan po ang tao po by nature, pagka po nahadlangan, apektado na kaagad. Pagka may atake ng kaaway, nanghihina na kaagad ang loob. At kapag po may mga sitwasyon na unfavorable, nagiging dahilan para po mag-give up o bumigay. The same thing sa buhay natin as an individual believer, because we cannot deny the fact that in this world, marami tayong tribulation.
Posible po. It is very possible for us that as we continue on sa buhay po natin, as we wish to do the will of God in our lives, ang kaaway po, marami po siyang ginagamit na kaparaanan upang tayo po ay magambala, upang tayo po ay mapanghina, kasi yun naman talaga ang intensyon ng kaaway, mga kapatid. So, in the story of Nehemiah, obviously, naranasan po nila yan. Pero mga kapatid, the good thing about them, samantalang nararanasan nila yan, yan pa ang naging dahilan kung bakit ginusto po nila na matapos o mai-accomplish ang dapat mai-accomplish. Amen? Kasi hinahamak ka eh. Di lalo kang kahamak-hamak kapag ka tumigil ka. Lalo kayong katawa-tawa kapag ka bumitaw ka, kapag ka bumigay ka. So mga kapatid, napakagandang mindset, di po ba? Na dahil tayo po sa ginagawa natin para sa Panginoon, maybe tayo po'y minamaliit, hinahamak, pinagtatawanan, o inuusig mga kapatid. Ang magandang kaisipan, tayo po ay magpasya na lalong dapat nating ipagpatuloy, na lalong dapat nating ganapin, na lalong dapat nating sundin, na lalong dapat nating gawin ang kalooban ng Panginoon, sapagkat yan po ang magiging, masasabi nating panghiya natin sa kanila. To prove to them that the work is really God's work. Na ang ministry ay talagang God's ministry. So, gusto ko po itong verse number 6. Ang sabi po, so built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, at ang susi, for the people had a mind to work. Now, para po sa ikauunawa ng iba, ang idea po nung for the people had a mind to work, ang idea po niyan, they had a heart to work. Diba? Yung puso, mga kapatid. Sabi ko, maganda yatang mensahe din to. Ang title natin, Heart to Get. Diba? Yung klase ng puso na dapat makuha natin. Ito yung pusong dapat taglay natin. Because yun po yung idea. Nung sinabi pong for the people had a mind to work, ang idea po nito, ang ibig sabihin, for the people had a heart to work. Sapagkat nandun yung puso nila na gumawa, mga kapatid. That is the kind of heart na kailangan po natin. So let me share this message to you. Resolve to be involved. Resolve to be involved. Number one, they were enlightened about their condition. Okay? Ang susi, mga kapatid, ay ang maunawaan, maintindihan, at maliwanagan po ang lahat patungkol sa kung ano yung kalagayan. So sa chapter 1, alam po natin yan, na si Nehemiah, sa kabila po ng kanyang maayos at magandang katayuan, siya po ay talagang nag-inquire patungkol sa kalagayan ng kanyang mga kababayan. Yung mga masasabi po nating naapektuhan dahil sila po'y nadalambihag, so inalam po niya, kamusta na ang kondisyon? Ano na ang kalagayan ng bayan? At sa chapter 1, makikita nyo po mga kapatid, beginning verse number 1, ang sabi po, the words of Nehemiah, the son of Hacaliah, and it came to pass in the month Chislu, in the 20th year, as I was in Shushan the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. So inalam niya, anong kalagayan ng mga kababayan natin? Kamusta na sila? Ano ng kondisyon? Ang sabi po ng verse number 3, and they said unto me, referring to Hanani at yung ilan sa mga kapatiran, and they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. So, ito po yung kondisyon nila na kung aaralin po natin doon po sa chapter 2, Nehemiah exerted an effort to talk to them and to enlighten the minds of the people about or concerning the condition. Their condition. Ano po yung kalagayan? So kaya, hindi ba, kinausap ni Nehemiah sila. Ang sabi niya doon sa chapter 2, verses 17 and 18, ang linaw-linaw po, then said I unto them, ye see the distress that we are in.
how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burnt with fire. So, dito mga kapatid, nakikita ko po na ang kagandahan po ng usapan tungkol sa gawain ng Panginoon, mahalaga lang na meron pong awareness at may kaunawaan o kaliwanagan ang tao patungkol sa ating pong kalagayan. Amen? Halimbawa lang po, ano ba ang kalagayan ng mga churches ngayon? Naku, ang mga churches po ngayon, kapag ka po Wednesday, wala po yung mga Sunday worshipers lang. Diba? Pwede yun eh. Ang kalagayan po natin ngayon, pag Wednesday po, alam nyo, marami pong hindi dumadalo, medyo matamlay po ang service. Yung pong awareness sa nagiging kalagayan, mga kapatid, dapat magmulat sa atin doon sa eagerness na iayos natin kung ano yung dapat iayos. So what Nehemiah did is that he talked to the people and tell them about this thing. He told the people that this is our situation. This is the condition of our brethren. Nasa kahiyan, nasa kahirapan, matindi ang kanilang kinalalagyan ngayon. Kaya ang sabi po niya, after na kanyang maipoint out sa kanila, yung katayuan, ang sabi po niya, come, let us build up the wall of Jerusalem, that there be no more a reproach. That we be no more a reproach. Diba? Sabi niya, Hinka, samahan ninyo ako. Itayo natin ang gawain. Yun po yung larawang nakikita ko po sa Living Water Baptist Church, na kapag kami hakbangin po tayo, maintindihan lang ng mga tao, ang maganda sa tao, nakikisama at nakikiisa. Minsan nga, sabi ko kay Pastor Donald, hindi kaya napapagod yung mga tao natin? Opo, kasi without you knowing, sa part ko po, ang dami rin po naming sacrifices, kahit na kung tutusin, may mga personal obligations and responsibilities kami, sapagkat naging puso na po natin yan. Sabi ko nga, bilang Pilipino, napaka-hospitable po natin. Ang pinag-uusapan pa lang doon, yung pagiging Pilipino natin. Ito ngayon, sa konteksto ng buhay natin, hindi na bilang Pilipino lang bilang Kristiyano. Diba? Kung sa usapang ugali bilang Pilipino, nagpapakita tayo ng magandang ugali at ng kagandahang loob sa ating kapwa, mga kapatid, lalo na ngayon na hindi ang pinag-uusapan lang pagka-Pilipino natin, ang pinag-uusapan pagka-Kristiyano natin. At bilang Kristiyano, talagang let us face the fact, mga kapatid, na naapektuhan din naman tayo kung tutusin. So mga kapatid, mga minamahal, ang sinasabi ko lamang po, the good thing about our church, maintindihan lang ng mga miyembro. Hindi nila problema yung sunod-sunod. Basta maintindihan lang kung ano po ang nangyayari, kung ano ang sitwasyon. O may missionary pong dadalaw sa atin, o meron po tayong inordain na evangelist, o meron po tayong activity sa darating na ganito. May soul winning po tayo kasi ito na po ang kalagayan po ng ating pong gawain. Mga kapatid, ang sarap isipin na kapag ka naiintindihan, nagkakatulungan. Amen? Yes. Importante, malinaw po sa atin yan. Alam nyo po bang, ang mga members na may genuine heart, maintindihan lang po ang giving, hindi magiging problema ang giving sa kanila. Bakit ba tayo nagbibigay? Yan ba ang itinuturo ng salita ng Diyos? Ano ba ang itinuturo ng salita ng Diyos patungkol dyan? Bakit ba tayo kailangan humayo? Bakit ba kailangan talagang magministeryo? Bakit kailangan gawin natin ang lahat ng yan? Mga kapatid, nasa panahon po tayo na namamayagpag na po ang kasamaan. Nasa panahon tayo na namamayagpag na po ang kamalian. At ang panahon ito ay panahon ng kahirapan, kahihiyan. At hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya I want to enlighten the minds of every believer. Hey, panahon na upang i-rebuild natin ang broken wall. Sasama ba kayo? Kung sa amen lang, hindi kayo sasama. Wala naman kayong hirap na mangyayari doon. Kung sa amen pa lang, hindi ka makaisa. Lalo naman siguro sa mga mabibigat na proyekto, di po ba? Praise God, because the Bible is clear sa mga turo sa bawat isa sa atin. Di ba, ang sarap-sarap na nagbibigay ka, na naiintindihan mo. Ang sarap na sa paglilingkod mo, naiintindihan mo kung bakit mo ginagawa. Everything na ginagawa natin, pag may enlightenment, mas masarap gawin. Minsan ang mahirap sa atin, yung medyo blurred, hindi po ba?
hindi malinaw sa atin kung bakit. Kahit yung mga anak nyo, kung itutulak nyo lang patungo sa church yan, at hindi nila naintindihan kung bakit, susi talaga, enlightenment eh. Diba? Enlighten their minds. That is actually the first point ng ating pong mensahe. They were enlightened about their condition. Sabi niya, you see the distress that we are in. How Jerusalem lieth waste and the gates are burned with fire. Sabi niya, come, let us build up the wall of Jerusalem that we be no more a reproach. Siyempre, kung ikaw ba naman yun, sino sa inyo ang gustong kahiya-hiya kayo? Sino ang gustong katawa-tawa tayo? Sino po ang gustong minamaliit tayo? Sino po ang gusto na easily, mga kapatid, maaapi tayo? Siyempre, hindi natin gugustuhin yan. So yun ang ipinaunawa niya. Para hindi na tayo kahiya-hiya, samahan niyo ako. Come, let us build up the wall of Jerusalem that we be no more a reproach. And then, para mas lalong maging matindi, ang makikita niyo po dito ay yung second point. What is number 1? They were enlightened about their condition. Second, they were encouraged to come together. They were encouraged to come together. Sila po ay naingganya o na-encourage, pinalakas sila para magsama-sama, magtulong-tulong, mga kapatid. Amen? Napakaganda ng puwersa, napakalakas ng puwersa pagtulungan. Pero subukan nyo pong ipabuhat nyo sa isa. Yung pwede sanang magaang, nabubuhatin ng 5. Diba? So ang ministry, hindi po pwedeng sa mga worker nyo lang ipagkakatiwala. Mahalaga rin ang mga faithful members. Mahalaga rin ang mga supportive members. So mga kapatid, bawat isa sa atin, ang laki-laki ng maitutulong kapag ka ikaw ay tutulong. At sa pagtutulong-tulong, tayo'y susulong. At ang mga sumusulong, hindi dapat umuurong. Amen? Bakit? Sapagkat ang umurong, it is wrong. Amen? It is wrong na tayo po ay umurong. Kaya mga kapatid, ang sabi po niya, in order for him to encourage them, to be able to encourage the people, what Nehemiah did, nagbigay siya ng masasabi nating dahilan para ma-encourage talaga sila. Ang sabi po niya sa verse number 18, Then said I unto them. Diba? Doon sa verse number 17, you see the distress that we are in? How Jerusalem lieth waste and the gates thereof are burned with fire? Come, let us build up the wall of Jerusalem that we be no more a reproach. Verse 18, Then I told them of the hand of my God, which was good upon me. You know, the best way to encourage others, ito yung pinakamaganda. The best way to encourage the other believer or our brethren or the church is for them to hear the testimony of the good hands of God. Yes. Kaya alam niyo po, ang maganda pag nagpe-fellowship tayo, ang pag-usapan niyo kung gaano kabait ang Panginoon. Ang talagang maging sentro nyo, yung kagalingan ng Diyos, yung kadakilaan ng Diyos. Medyo gumraduate na tayo doon sa pag nag-uusap. Puro hinanakit, puro himutok, puro sama ng loob, puro paninira, puro yung pang sarili po mga kapatid. Diba? Let us develop the attitude of telling the people the goodness of God. Let us emphasize to them, hey, the hand of God is good. The hand of God is great. You know, it is an encouragement to know about the good hands of God, pero lalong encouragement po kapag ka po na ipatotoo natin sa kanila ang ginawa ng mabuting kamay ng Diyos. Opo, mga kapatid, seriously speaking, saan ba tayo mga dinampot? Minsan kasi kung magdrama tayo, wagas eh. Yung
Alam bang pagka nakakaranas tayo ng mga difficulties, para bang hindi karapat-dapat sa akin ito. Diba? Yung bang kung mag-question tayo, para bang maling-mali ang Diyos na pinaranas ka ng kung ano man yung nararanasan mo, samantalang alam naman natin na una, may kalabang dyablo, ikalawa, may mga pagkakataon din naman yan na konsekwensya din naman kung ano yung nagawa natin. Mga kapatid, encouragement is also important para po ma-involve tayo. For us to resolve to be involved, we need encouragement. And the good thing about this story, ang sabi po, then I told them of the hand of my God, which was good upon me. I am encouraging every one of you. Kung meron tayong magandang pinag-uusapan, kung ano ang nagawa ng mabuting kamay ng Panginoon, kung gaano kabuti ang kamay ng Diyos, kung gaano kadakila ang Panginoon, ito po ang eksaktong nakita ko dahil gusto niya i-encourage po sila mga kapatid. Ang ginawa po ni Nehemiah, he emphasized to them about the good hands of God, and then may mga patotoo talaga yung mabuting kamay ng Diyos. Kasi halos lahat naman po pwedeng sabing mabuti ang kamay ng Diyos eh. Pero ibang-iba na habang sinasabi mong mabuti ang kamay ng Diyos, yung mismong mga kaeksaktuhan ng ginawa ng Panginoon. Alam niyo po, yung hari, di ba? Alam naman natin matigas ang puso ng hari. Alam naman po natin kung gaano kalupit yung hari. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na sa kabila po ng pagmamatigas ng hari, nakilos po ang kanyang puso. Kaya totoo ang sabi ng Bible that even the king's heart is in the hand of the Lord. Pagka gumawa ang makapangyarihang kamay ng Diyos, hindi niyo na alam kung ano pa ang po pwedeng may accomplish nito. Amen? Kaya pagka may mga difficult situation kayo, huwag niyo pong tatawaran ang kayang gawin ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Minsan po tayo na nagsasara. Wala nang pagkakataon to. Hindi na ako makababangon. Hindi na ako makakalagpas dito. Minsan tayo mismo ang naglalagay ng ganong isip eh. Tayo mismo ang nagdidiin ng bagay na yun. Mali! Sana po lagi niyong maalala, anumang hirap ng sitwasyon nyo, anuman ang pinagdadaanan nyo, anuman ang mga atake ni Satanas sa buhay nyo, may kamay ng Diyos, mabuting kamay ng Diyos, makapangyarihang kamay ng Diyos na pwede natin panghawakan sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Amen? Mga kapatid, it is just a matter of trust. If we will trust the good hands of God. So, why do you think Nehemiah emphasized that to them? Kasi sa mga pinagdaanan ng tao, mga lugami yan, mga masasabi po natin na talagang mga laglag ang balikat niyan, mga takot na po yan, mga parang ang dating na po sa kanila, ganito na lang talaga tayo. Nabuhayan sila ng loob. Nung si Nehemiah ipinakita, he enlightened their minds mga kapatid, and he tried his best to encourage them. And for him to encourage the people, he told them about the good hands of God. Yes. Mga kapatid, huwag na kayong maghanap ng iba. Kundi sa mabuting kamay ng Diyos, ano ba magagawa nitong taong nasa harap nyo? Diba? Completely. Wala pong magagawa ang taong ito, kundi kamay ng Diyos ang kumikilos. At sasabihin ko sa iyo, gustong-gusto ng makapangyarihang kamay ng Diyos na gumamit ng mga tao na magiging patotoo ng kanyang kadakilan at kapangyarihan. Amen? Mga kapatid, it is about the encouragement to come together. So kaya nung talagang naging matagumpay si Nehemiah sa pag-encourage, ang sabi ng Bible, and they said, di ba? And they said, let us rise up and build. Mga kapatid, they were encouraged to come together. Yung soul winning natin, yan palang mga kabataan yan, pagka ang buong SWAT ng Living Water Baptist Church ay nakisama at na-involved sa soul winning endeavor ng church na ito, kahit Wednesday, po pwedeng puno ang service natin. Yes! Mahirap pong i-expect natin na dadami tayo, mapupuno tayo. Kung alam naman natin hindi tayo involved sa gawain na itinakda ng Panginoon. Kaya I commend yung mga disciples natin.
Diba? Yung bang kung tutuusin mga kapatid, nagbibigay sila ng extra time at nandoon po yung kanilang eagerness na magamit ng Panginoon na hindi lang basta pabayaang dumadalo yung mga nai-invite, kundi maalagaan po sila. Kaya saludo ako sa lahat ng mga disciples natin. Malaki ang kinalaman nyo kung bakit nag-grow yung mga bagong naliligtas. Malaki ang kinalaman ninyo, yung involvement ninyo kung bakit gumaganda ang ating pong gawain para sa Panginoon. Amen? Yes, they were encouraged, mga kapatid, to come together. Magsama-sama. Yan po ang pinakasusi, mga kapatid. Kahit kakaunti, pagsama-sama, kahit kakaunti, kapag ka nagkaisa, mas may lakas kaysa marami na watak-watak, kaysa marami na kanya-kanya. Amen? Kaya yun po ang gusto kong maging appeal sa bawat isa sa atin ngayon. Let us come together. Amen? Let us come together for the furtherance of the gospel. Let us come together. Let us rebuild the broken wall. Let us rebuild the testimony of God's ministry. Let us rebuild our testimony para po sa ating Panginoon, mga kapatid. So, napakahalaga po. They were encouraged. Meron pong nananakot, merong nanunuya, lahat ng yan. Pero makikita nyo po na kaya po pala sa kabila ng lahat ng ito, yung mind ng mga tao, talagang masasabi nating resolved na gagawin ang kalooban ng Panginoon. It is because of the fact na may encouragement na ipinarating sa kanila si Nehemiah. Parang ganito po yan. Di ba? Pagka ikaw ay gagawa, kapag ikaw ay magpapatuloy, na aware ka sa mabuting kamay ng Panginoon, ano man ang maranasan mo, ang nasa isip mo, mabuti ang kamay ng Panginoon. Hindi tayo pababaya ng Panginoon. Hindi tayo matatalo pag Panginoon ang kasama natin. If God be for us, who can be against us? We can do all things through Christ which strengtheneth us. Makapangyarihan ang kamay ng Diyos. Mabuti ang kamay ng Diyos. Mapagpala ang kamay ng Diyos. Mapagbiyaya ang kamay ng Diyos. Yun ang panghawakan natin. Amen? Kaya anong gugustuhin mo sa encouragement? Yung maitutulong ng tao sa'yo, may hangganan ng tao. Yes. At nagbabago ang tao. Pero ang Diyos, ever faithful. Always reliable. Yan po ang Diyos natin. Kaya sila po, very much encouraged talaga. At ang katibayan nito, nakiisa sila na magkaisa. Amen? So they resolved to be involved. Yun po ang ating pong nabigyang pansin sa ikalawang puntos. Now, para sa last points natin, ang magandang bagay din po na makikita nyo, they were engaged to become committed. Amen? They were engaged to become committed. Kumbaga mga kapatid, I am resolved. Amen? I am resolved to follow the Savior. I am resolved to go to the Savior. I am resolved to do the will of God. Mga kapatid, ano man ang naranasan nila, they were resolved, mga kapatid. Yeah. They resolved in their heart, in their mind, ano man ang mangyari, basta ang mahalaga, makikisama tayo. Makikiisa tayo. So, nung sinabi pong, and they said, maliwanag yun. Na talagang sila po'y nagpasimula ng magpasya na sama-sama tayo dito. Amen? And then, the enemies tried their best para takutin po sila. Diba? To discourage them. Yan po yung pinaka gustong gawin ng dyablo sa kanila eh. Gusto ng dyablo na sila po ay mahinaan ng loob. Ang gusto ng dyablo, ang gusto ng mga kalaban, wag nilang ituloy yung kanilang gagawin. Mga kapatid, mahihirapan kang pahintuin, mahihirapan ka na pigilin ang mananampalataya na niresolve sa puso nila na gagawin ang lahat para sa Panginoon. So ang impressive dito, yung commitment po nila eh. So tingnan niyo po ang sabi ng verse number 6. So built we the wall. And all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. But it came to pass that when Sanballat and Tobiah and the Arabians and the Ammonites and the Asdodites heard that the walls of Jerusalem were made up, and that the bridges began to be stopped, then they were very wroth, and conspired all of them together to come and to fight against Jerusalem to hinder it. Verse number 9, nevertheless, we made our prayer unto our God,
and set a watch against them day and night because of them. And Judah said, the strength of the bearers of burdens is decayed, and there is much rubbish, so that we are not able to build the wall. And our adversaries said, they shall not know, neither see, till we come in the midst among them, and slay them, and cause the work to cease. And it came to pass that when the Jews which dwelt by them came, and they said unto us 10 times, from all places, when she shall return unto us, they will be upon you. Therefore set I in the lower places behind the wall, and on the higher places I even set the people after their families with their swords, their spears, and their bows. And I looked and rose up and said unto the nobles and to the rulers and to the rest of the people, be not ye afraid of them. Remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons and your daughters, your wives and your houses. And it came to pass when our enemies heard that it was known unto us, and God hath brought their counsel to naught, that we returned all of us to the wall, everyone unto his work. Amen. Everyone unto his work. And it came to pass from that time forth that the half of mine servants wrought in the work, and the other half of them held both the spears and the shields and the bows and the habergeons. And the rulers were behind all the house of Judah, they which builded on the wall, and they that bear burdens, which those that laid it, everyone with one of his hands wrought in the work, and with the other hand held a weapon. Mga kapatid, alam niyo yung mga Kristiyanong committed? Hindi takot sa laban at hindi takot sa trabaho. Ang ipinakita po, ang clear picture na makikita natin, mga committed po sila sa idea. Handa silang magpakahirap, handa silang magtrabaho, handa silang gumawa, at handa rin silang lumaban. Kristiyano, ito ang dapat ating eksaktong pananaw na sa buhay natin may gawain at merong pakikibaka. Okay? Meron pong gagawin tayo at mayroon pong pakikibaka tayo. At dapat po maging committed tayo. I can say na nagtagumpay sila. Alam niyo po yung story ni Nehemiah? Ang dami po mga detractors, distractions, di ba? Yung difficulties, discouragers. Pero sa committed, hindi po mapipigil ng mga ganyan po yan. O, huwag yung sabihin kayo, kaya nagpapatuloy dahil laging smooth sailing. Naniniwala ako, maybe presently, meron kang atake ni Satanas sa buhay mo. Maaaring gustong-gusto mo maglingkod, pero heto siya, maaaring physically, inatake ka niya. Maaaring mentally, inatake ka niya. Maaaring emotionally, inatake ka niya. Or even spiritually. Tandaan po natin, mga kapatid, yung bang idea na malinaw sa atin, di ba? Malinaw sa atin ang ating kalagayan. At encourage tayo to come together at engage tayo to be committed. Mga kapatid, hindi po pwedeng manalo ang kalaban. So kaya ang susi ng lahat is for us to resolve to be involved. Opo, wag mong payagang wala kang gagawin. Tandaan mo na ikaw ay niligtas ng Diyos at may purpose ang Diyos sa buhay mo. You need to discover that. You need to find out, Lord, bakit mo ko niligtas? Ba't mo ko dinala sa church na ito? Anong purpose mo? Anong magiging function ko? Sa anong bahagi o bagay ako po pwedeng magamit mo, Panginoon? Huwag kayong maging pabigat, kundi tayo po ay maging bahagi ng ating pong pagsulong sa gawain ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, they were enlightened about their condition. Diba? They were encouraged to come together and they were engaged to become committed. Mahirap pong sabihin committed Christian yung, sige, basta linggo, a-attend ako. Committed ba yun? Tapos makakita kayo, may mga edad na, kahit Wednesday, nandito pa. Masa shoutout na naman natin ang precious rubies niyan. Opo. Siguro ang katwiran ng precious rubies, sa PBA nga, sisigaw-sigaw kaming ganyan. Sa preaching pa ba hindi? Diba?
Mga kapatid, mga minamahal, ang gawain ito ay gawain ng Diyos. At hindi maganda na nalalagay sa kalagayang kahiyahiya at kahamak-hamak ang gawain ng Diyos. Kaya kailangan po magkaroon tayo ng kapasyahan to be together, to come together, at tayo po ay maging committed na anuman ang mangyari, hindi tayo bibitaw. Anuman ang sitwasyon, magpapatuloy lang tayo, knowing that the good hand of God, ito po ang kumikilos sa buhay natin. Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up, please. Gaano katotoo ang mensaheng ito sa buhay ng Living Water Baptist Church? Gaano katotoo ang mensaheng ito sa buhay natin bilang individual? Isang napakagandang bagay na tayo po'y mapaalalahanan ngayong gabi. Always put in your mind and please understand na bilang Kristiyano, ang unang dapat maging malinaw sa atin at naiintindihan natin that the ministry we are doing is not our ministry, but it is God's ministry. Lagi nyo pong itatak sa isip nyo, gawain po ng Diyos to, mga kapatid. At dahil gawain ng Diyos ito, ang dapat magkaisa po tayo. At dahil gawain ng Diyos ito, hindi po tayo dapat magpapaapekto sa kaaway. Sino man na po pwedeng gamitin ng dyablo na papanghinain tayo, dapat katulad po ng mga kaisipan ng mga taong ito sa panahon ni Nehemiah. Huwag tayong pumayag na tayo po ay mapanghina. Ngayong sandaling ito, tutugtog po para sa himig ng paanyaya. Anong nararanasan mo ngayon sa journey mo sa Panginoon? Anong mga sitwasyon mo ngayon samantalang meron kang gustong i-accomplish para sa Panginoon at sa Kanyang gawain? As an individual believer, kamusta po ang atake ni Satanas sa iyo? Yun ba ang imamagnify natin? Yun ba ang i-highlight natin? Or, sa message na ito, na naliwanagan tayo, pinalakas tayo, at ipinaunawa sa atin ang halaga na maging committed tayo. Ang ating laging iisipin at pangahawakan is the good hand of the Lord. The good hand of God. Huwag niyong pagdudahan yan. Panghawakan po natin ang mabuting kamay ng Diyos na kung manghihina tayo, yan ang magpapalakas sa atin. Na kung tayo po may mga atake ng kaaway, yan po ang manananggalang sa atin. Na doon sa lahat ng mahihirap na gawin, ang kamay ng Diyos ang tutulong sa atin. Wow! What a reminder. Ang encouragement natin ay sa katotohanan ng napakabuti ng kamay ng Diyos. At sa gawain ito na pinaglagyan ng Diyos sa bawat isa sa atin, magandang maintindihan po natin na ang kalooban ng Diyos, yung pakaingatan po natin na ang pangalan ng Diyos ay malagay sa kahihiyan. Na ang magandang makita sa church natin, na ang bawat isa ni-resolve sa puso na maging involved, to be committed because we believe that this ministry is God's ministry. At ano man ang atake ni Satanas sa iyo, huwag mong gawing justification yan para manghina ka, umayaw ka, tumigil ka, lumihis ka, at manglamig ka. No, because you cannot deny the fact that the hand of God is good. It is always good. Why not come to the altar? Why not pray to God tonight? Lord, please use me. Lord, please strengthen me. Please, Lord, liwanagan mo po ang isip ko at ang aking pong maging kapasyahan sa puso ay ang laging makiisa, laging makipagtulungan, laging makisama sa lahat ng mga hakbangin para sa iyo, sa lahat ng mga gawain para sa iyo. Sige po, yan po ang dapat maging prayer natin.
Sabi ko nga, ang ikahihina natin, yung pagkakanya-kanya. Ang ikahihina natin, yung paglayo sa Diyos. Ang ikahihina natin, yung hindi tayo sa sentro sa mabuting kamay ng Diyos. Ang ikahihina natin, kung imamagnify natin, ang mga gawa ng kaaway. Mga kapatid, mga minamahal, it is good to be reminded na through this message, mga kapatid, mapaalalahanan po tayo. What is important is your awareness that the hand of God is good, that you experience that many times in your life, and no reason for us to doubt the Lord sa lahat ng pinatunayan po niya sa atin. Sige po. Sige po, mga kapatid. Wala pong magiging katanggap-tanggap sa Diyos na pagtalikod, paglihis at paglayo. Ang kalooban ng Diyos for His people is to rebuild the broken wall. Gawin natin ang dapat gawin natin para sa Diyos ng nagkakaisang puso. Dakilang Ama, Diyos naming banal at makapangyarihan, thank you po minsan pa sa naging pangungusap mo sa mensahe. Panginoon, nawa naging encouragement sa amin ang katotohanan na marami po kaming nai-accomplish through your good hand sa amin pong pagkakaisa at pagtutulungan. Nawa, Panginoon, ito lagi ang maging lakas namin. Yung tuwing nagkakaisa kami, may nai-accomplish. Tuwing nagkakaisa kami, mas maraming naaabot, mas napapaluguran ka namin, Panginoon, at mas lumalakas po kami. May we resolve in our hearts, Heavenly Father, na sa usapang gawain mo, kami laging makikiisa. Nais ko rin pong gamitin ang pagkakataong ito para ipanalangin po sa iyo ang mga kapatiran po namin na maybe individually, Satan is attacking them. Marahil po talagang nandoon po yung matinding pag-atake ni Satanas sa buhay ng iyong mga anak. Nawa na-realize namin lalo dakilang Diyos. Knowing na ang kamay mo po ay nasa sa amin at ang kamay na ito ang pwedeng panghawakan namin, nawa makatulong ito dakilang Diyos upang huwag kaming madaig ng anumang panglalamig at atake ng kaaway. Dakilang Diyos, ay ako po'y pinagkakatiwala ang mabungang resulta ng amin pong naging pakikinig sa mensaheng ito. Igawad mo po ang iyong basbas. Igawad mo po ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin, O Diyos, at panatilihin po namin sa isip at puso namin ang mensaheng ito na aming napakinggan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, please. Umaasa po ako na napagpala po tayo sa mensahe ng Panginoon. Amen. At yung mga kapatiran po natin, dyan po sa Matsumoto, Nagano Ken, at kung saan mang lugar, kayo po'y nandoroon na nakisama sa amin, umaasa po kami na kayo ay pinagpalang muli ng ating Panginoon Diyos. Tawagin ko na po ang ating tagapangasiwa. Salamat po sa ating pong mahal na Bishop sa napakaganda pong mensahe. Ngayon po, idadako po tayo sa atin pong pagbibigay ng atin pong tithes and offering. But before that, let me read to you ang nakasulat po sa Proverbs chapter 10 verse 22. Ang sabi po dyan, the blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it. Sige po, pwede na po tayo tayo po muna ay manalangin bago po tayo magbigay sa atin pong Panginoon. Let us pray. Dear God, our Heavenly Father, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagbigay po sa inyo ng amin pong mga kaloob. Nawa dakilang Diyos, sa pamagitan po nito, ito po ay kami po ay inyo pong pagpalain, dakilang Ama. Salamat po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, siya mapurihan. In Jesus' name I pray. Amen. Awitin po natin, anything that cost me nothing, habang tayo po ay nagbibigay. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need, and hope He's pleased, for He wants me to give a heart that's truly His.
a servant to the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm calling to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. So bago po tayo mag-closing prayer po, no, gusto lang po natin uling batiin ang ating pong mahal na Bishop Fred De Vega and Mama Liz para sa kanilang 31st wedding anniversary. Ngayon po mismo yon. So awitan natin si Bishop at si Mama Liz, no, ng happy anniversary to you. Everybody, ready, sing! Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, God loves you. Happy anniversary to you. One more time. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary. We love you, Bishop and Mama Reese. Happy anniversary to you. And now, pwede na pong hagkan ng asawa. Please stop po, Bishop. Hindi pa kayo sensyado. Okay. And by the way po, meron po, ang good news po dyan, may pakain po si Bishop tsaka si Mama Riz, okay, ngayong gabi na ito. So, tayo na po tayong lahat at para mabati na natin in person sila Mama Riz at Bishop and then mag-enjoy tayo sa fellowship natin together. Okay, panalangin tayo ni Pastor Jabez, pati yung ating pong food na kakainin. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, we would like to thank you once again for a very powerful message that we've heard tonight. Thank you for our Bishop for being an instrument of this message. At nawa po, tunay Panginoon na maging committed kami sa aming paglilingkod sa inyo at maging involved pa sa mga ministries. Pagpalain niyo po ang gabing ito sa aming pong pagsasaluhang pagkain. I-bless niyo ito at gamitin sa ikalalakas sa aming pangatawan. At ingatan niyo po kami sa aming paghiwa-hiwalay. Nawa po makarating kami sa aming mga tahanang ligtas, Panginoon, at malakas. Kayo po magpala sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all. Thank you very much.